Okay, in the first half, we gave you an idea of what a visionary outlook dito sa ating mga problema, sa krisis sa pagkain, sa krisis sa kalidad ng pagkain, pati kalidad ng buhay natin na tatamaan dahil nagkukulang ng pagkaunawa sa mga napaka-importanteng mga krisis na hinaharap ng taong bayan. Now, we come to the matter of the genetically modified organisms. And siguro yung iba nagtataka, Kamentong, wala ka pa namang pinapakitang horrors ng GMO. Well, Baby has prepared 2 slides. So, Baby, before we show it, let me explain that these pictures come from a French experiment na 2 years ang duration because yun daw ang life cycle ng mga daga na kanilang pinapakain. Ayun, nakita na natin, pinakain ito ng GMO corn over a period of 2 years. And yun ang life cycle para makita talaga kung anong epekto. Now, yung mga GMO companies like Monsanto and so on, nagrereklamo, ginawa na namin ng experiment, wala namang masamang resulta kasi 3 buwan lang. Talagang hindi nila pinatagal at tiningnan sa buong life cycle ng daga kung anong ibubunga nitong mga genetically modified food. Now, doon may testicle of a rat, na normal, and doon yung genetically modified fed rats. And that is why I say this is horrifying. And, well, I think we've shown enough of the pictures, and now, itong GMO, genetically modified organisms, are done in how many ways? One is manipulation ng genes niyan. Halimbawa, ang halaman, mais, pwede nilang ma-manipulate na magkaroon ng insecticide yung mais mismo laban doon sa particular na mga kalaban na mga insekto. Pero hindi natin alam kung anong epekto naman sa katawan ng tao. Kaya ito mga eksperimento ginagawa na tinitingnan muna sa mga ibang mga hayop kung anong epekto, and nandito ng resulta. France is not the only one that have done experiments. The other is Russia. Kaya bawal na ang GMO sa Russia. I think France has also banned GMOs. But there is another GMO, yung mga hybrid products. That's another approach to genetic modification. But anyway, let's go to Doktora. Doktora, what's your insight into this? Go ahead. Sige, marami sa produkto kasi na may GMO na binhi ay nasa malamig na lugar, nasa Amerika. So ito yung mga produktong tulad ng patatas, mais, kamatis, soya, na kaya nga sinasabi ko lagi na sana kung mag-aaral tayo tungkol sa pagkain, pag-aralan natin yung meron tayo, para hindi tayo makontaminate ng mga GMOs na dala nila. But since pinag-uusapan na rin yung mga horror ng GMO, hindi mo pwedeng hindi isipin na narito na siya. Kasi nung isang araw lang, binabanggit na sa telebisyon na #1 na tayo sa buong Asia sa may pinakamaraming breast cancer. Okay. Parang #1 na pala. napaka-unthinkable na ganyan na siya karami. Pero mararamdaman mo na siya, hindi lang dahil ako'y doktor, kundi dahil marami sa mga pamilya natin ay meron ng kamag-anak, directly, kamag-anak na malapit o isang miyembro ng pamilya. At nung minsan nga ay natawag rin ako sa isang posh na hospital natin, para tingnan yung isang pasyente na may sakit, 1 buwan na siyang naroon. Hindi siya nagagamot, hindi pa rin natutukoy kung ano yung pinagmumula ng kanyang mga nararamdaman. Nagsisissure siya, pero hindi naman malaman. Okay. At yung isang pasyente pumunta rin sa akin, meron siyang mga allergies, hindi naman din alam kung asan. So, pag minasa mo yung mga literature sa GMO at magre-review ka, parang bahagi ito ng mga nagiging sakit ng Kaya mga wala tao. sa libro nila, hindi pa problema yung mga GMO noon. Oo, kasi ngayon, problema, lumalabas na siya. bago ito. Oo, kasi bago nga siya. Bago yung mga kinakain natin. Tapos yung mga tao clueless. Na
sa simpleng potato chips niya, ay pwedeng nakakakuha siya ng sakit. Oo. Patatas yung naman potato yan chips, halimbawa, napaka-innocently looking kasi wala tayong labeling yung Diba? maaaring yung mantika galing sa GMO. Canola, corn Canola, oil. oo. Tapos yung mga sangkap doon sa loob, yung mga flour and so on, maaaring galing sa GMO flour, GMO corn, and so on. Kaya mahalaga yung pag-patronize din ng produkto natin Halimbawa, wala pa namang GMO na coconut oil. Di ba? So, mahalagang naiintindihan natin kung paano yung pwede rin on the other hand na iniisip natin, may ginalang yung mahihirap kasi wala silang pambili ng mga potato chips na yan. O kung ano-ano pa. Pero yun ang Diba? malungkot. Dahil halimbawa... binibili mo ng mahalang sakit. Pero yun ang malungkot. Merong mga naglilimo sa kalsada. Minsan, tutulungan ko, bibigyan ko ng 20. Halimbawa, may period na medyo emotionally sympathetic ako. Okay. Sige. Biglang tatakbo sa tindahan, chichiriyang ka, bibilin. Junk food. Ano na mga option nila? Hindi naman nila alam din kung ano yung mga Pero kadalasan issues kasi dyan. hindi yan ang binibili nila Pag nakita mo yung mga batang tumatakbo sa namamali mo sa kalye, makita mo, napakahalaga na maunawaan natin na kakalakhan ng mga batang yan, sinecentralize yung pera doon sa magulang. Okay. So, tingnan mo nga naman yan, tingnan mo yung batang maliit, 5 hanggang 7 taon, mamamali mo siya, iuwi niya yung pera niya. Tapos kung ano yung higit na maraming mabibili noon, yun ang pagsasaluhan nila, di ba? Kaya samantalang kung minsan tayo, kung hindi pa, siguro nga sa dami ng GMO na nakain natin, nakatapos na ng college yung anak natin, pagkatapos nating pag-aralin, hindi man lamang tayo maalalang dalawin. Tama ba yan? Di ba, parang pag naririnig mo yung mga ganyang kwento, meron sigurong mali sa direksyon ng buhay natin. Sa meron buong kultura natin, sa sibilisasyon natin. Dapat ayusin. Ang isang magandang narinig kong lecture from a American farmer, sabi niya, ang nawala talaga sa mundo natin, sa buhay ng tao ngayon, affection. Pero ang kanyang tinutukoy yung lupa. Kung may pagmamahal ka sa lupa, pag-aaralan mo, anong problema, anong sakit ng lupa ko, anong Kaya nangyari. Kaya nga mahalagang ituro natin yung pagkain ng gulay. Alam mo bakit kami ito? Kasi kung alam ng mga magsasaka natin na at ang puso niya tuwirang nakaugnay pa sa lupa, kahit anong mangyari ipagtatanggol niya at sisiguraduhin niya na ang mga lupain dito sa ating bayan hindi mapupunta sa dayuhan. Yung kasi yung primary yan yung pagmamahal natin sa lupa. Pero paano mo naman mamahalin yung lupa pag ganito na nangyari? Yung tinatanim mo, hindi yan lang tuwirang kakainin mo, ibebenta mo muna siya. No? At kung ano yung napagbentahan, yun ang ibibili mo ng pagkain. So natural na ang immediate na nakarugtong doon sa pagkain mo ay yung dami ng pera. So anything that would produce the money, yung prioridad. Yun ang magiging priority natin. Magkaroon muna ng pera. Pero kung lupa ang tuwirang yung visual na image natin, lupa ang tuwirang pinanggagalingan ng pagkain, yung mga tao natin mamahalin yung lupa. At since magsasaka yung nagle-labor para i-produce yung pagkain na yan, magkakaroon na rin siguro tayo finally, iaanak rin yung pagmamahal natin dun sa kapwa natin na nagsasaka. Okay. Kasi meron ding mga mali kasing mga programa tayo, dapat malilinaw rin kasi yung mga messages. Inaalaw natin. Na yung pagiging maliit natin, nalalait, na tayo ay sakitin, kaya tayo maliit. Hindi yan totoo. Maliit tayong ginawa ng Diyos. Bakit? Tingnan nyo nga yung rice terraces. Paano kung 6-footer na ako? At ganyan na ako kataba. Ang akyata ng terraces, tray lang, nagaganyang kalaki. Di ba? So, paano ko ibabalanse ang sarili ko para mag-akyat ng isang sako? Ang gagaling natin. Sa liliit natin noon, rice terraces, sa bundok natin na piling magtanim, yung ibang mga kababayan natin sa Cordy, naglayong magtanim sa mga bundok, conquer yung mga bundok. Ganyan lang sila kalaki. With our limited time, I want to make sure that we cover the very crucial points. Na pag-usapan na natin yung horrors of GMO at ilang mga solusyon sa pagsasaka, pagbubukid natin. But moving forward, na pag-usapan natin itong mga GMOs na nakapaloob na sa mga araw-araw na
Pagkain. kinukonsumo natin. Hindi natin alam, ano? Kung yung nabili natin sa palengke na let's say may mga gulay na GMO rin, di ba? O yung mga delata na may yung let's say yung corned tuna for example, no? Ano yung corned na yun? Ano yung madalas imported material yon, malamang GMO yon. Ang solusyon lang siguro ay malaman natin para maiwasan natin. Walang label. Yun ang pinaglalabanan ngayon sa Estados Unidos, yung labeling, di ba? Dito, lalong walang awareness about the need for labeling at wala man lang struggle in the legislature na ito ay masa batas. Actually, dahil ang marami sa mga nakakan natin, kalakhan ay mga produktong galing sa ibang bansa. Tayo, sasalurin lang tayo ng mga hindi naka-label na yan. Pero kung pinag-uusapan lang naman dito, kalakhan ng mga pagkain nakalata rito ay sardinas lang naman eh. 'Di ba? Tapos hindi naman hindi pa 'yun kung dito sa atin, well, there's a need na magpasa ng batas na nagtutukoy, Siguro hindi pa yan yung mga pangunahin natin. Ang pangunahin pa talaga ay ituro sa tao. Yung tao mismo ay kumain ng maayos. Kasi meaning yung pag maayos, what's locally sourced, at saka what's locally practiced. Right. Yun kasi yun talaga doon, yun. sa hakbang na yun, naiwasan mo na Meron yung kang GMO. pag-iwas na malaki. Halimbawa, usapin ng mantika, di ba? Pag yan ay mantika, pag dito yan ginawa, automatic yan coconut oil ang ginamit, di ba? One has to be careful. Kasi merong nakatatak vegetable oil, may halo yung palm oil and so on. Vegetable. You make sure. Yung coconut oil, there are only 3 brands that are, I will not mention the brands, pero nakalagay doon coconut oil. Then we make sure that's coconut oil. Hindi pwedeng lagyan yon kung may halong iba. Yes, oo. So yung mga ganong... At sa mga tao rin, mahalagang makilala natin yung itsura ng mga native na gulay natin, yung kasi yung hindi na natin alam. Tingnan nyo yung itsura ng mga native na gulay natin because chances are, kahit chemical, hindi yan nagamitan. Ngayon na napaliwanag mo sa akin yung lettuce hindi talaga natural sa atin, gusto kong palitan yung lettuce, pero kung pako naman ang hahanapin ko, saan ako? Hindi naman, nasa palengke lang naman talaga yan. Okay. At saka yung iba pang mga gulay. Pero yung nutrition ng pako at lettuce, how is it? How does it compare kaya? Siguro yung energy, di ba? Tingnan mo yung lettuce, para lumaki siya, alagaan mo siyang mabuti. Samantalang yung pako, bahala lang siya sa buhay niya. So gusto natin ng isang buhay na free, malaya. So gusto natin matibay dito sa klima natin. Kasi yun din yung tinuturo namin, na mga gulay na manggagaling sa malamig na lugar, basically pampainit yan. At ang mga gulay na nanggagaling sa mainit na lugar, na tulad ng sa atin, ang trabaho niya magpalamig. So sa tradisyon natin, hindi tayo kumakain ng hilaw. Bakit? Kasi halimbawa, kakainin natin, ang sinasabi ng matatanda parati, ay ingat ka muna ha, uminom ka muna ng mainit, baka malamigan yung tiyan mo. Kaya nalalamigan kasi nga kalakhan ng mga gulay natin, talagang ganun ang trabaho, magdala ng lamig. Dahil dyan, ang mga tradisyon natin sa pagluluto ay medyo overcooked. So wag na tayong mahiya pag sinasabi nila na mga Pinoy kasi kung magluto ng gulay, lantang-lanta na. Kasi ang gulay na niluluto natin ay gulay na ang taglay na enerhiya ay pampalamig. So gusto nating i-temper ng konti yung lamig na dala niya by cooking it a bit more. So halimbawa, pinakbet. Pag hindi mo naman niya mapakilbit, sir, kung hindi mo i-overcook ng konti. Halimbawa, laing. Pag hindi mo yan pinamantika, hindi yan masarap. Meron akong ginagawa na natutuhan ko kay Dr. Jaime Galvestan, yung malunggay, dahon ng saluyot, talbos ng kamote, uray, at saka dahon ng isa pa. Basta 5 dahon. Bine-blender ko lang, kaunting honey para may panlasa at may lansa kasi ang mga halaman di ba? Alam mo, kaya kasi nga, mas masarap siyang sabawan. Yun totoo. So yung sabawan, lagyan ng ng mainit? Hindi, iluto. Iluto siya, ng sabawan siya. Kasi ang kinukuha natin dito, yung kanyang lakas na to get us going sa isang
napakainit na sitwasyon ng hapon, ano, na kailangan tayo namumukadkad. Yun yung binibigay kasi ng mga dahong gulay. At ang pinag-aaralan ko kasi ay yung enerhiya na binibigay ng mga pagkain natin. So halimbawa, kakain tayo, ano? To really get us started, mga sibol na gulay. Ayaw mo ng GMO, wala pa namang GMO na labong. Labong, okay, that's Wala right. pang GMO na ubod ng nyog, di ba? At kung mga kabutihan o kaya mga dulo ng talbos-talbos, piliin lang natin yung mga talbos-talbos natin. So ang dami kasi nating gulay, kailangan dan i-itemize and in our heart and in our mind, isa-isahin siya at ituro natin sa mga bata at itanim natin sa mga eskwelahan kasama ng mga communities para mabalikan Isang natin. practical na kahulugan o implikasyon niyan para sa urban dweller is mas maganda sa katawan na kumain sa karinderya dahil yung mga pagkain doon talagang galing pa sa palengke, sariwa, lulutuin, kaysa doon sa fast food. Mas magandang kumain sa bahay. Sa bahay, siyempre. Sa bahay, that's Parang the best. ganun kasi yun. Pero, Kasi yung guarantee ng safety sa isang lipunan na walang nagagarantiya ng safety, yung kaligtasan natin nasa ating mga kamay. At wag natin siyang ibigay sa iba. Okay. So, Pero, given din yan, is that, and then, yung mga karinderya kasi mga small scale That's right, din yan. that's Kung mga right. kaibigan natin sila, pwede naman yan pakiusapan. mm. 'Di ba? Kung lagi tayo diyan kumukuha ng pagkain, then yung community can really discuss this They can talk about ano ba yung dapat na naihahanda rin. Kaya makikita mo, ngayon makakita ka na magtitinda ng saging na saba, nilagang kamote, nilagang kamoting kahoy, na parang for a while nawala Pero I was just comparing it with fast food. I would prefer to go to a karandira where nakikita ko may gulay pang totoo, may manok pang totoo, bagong katay, o di ba? Kaysa sa, alam mo, nakakatikim ako paminsan-minsan na lang, no? Kung napipilitan ng hamburger sa malaking fast food chain, parang papel ang lasa ng mga tinapay, pati palaman, and so on. Sorry po, kasi 22 years ago na yung pagkain ko ng mga Hindi ka nakatikim na since that time, ha? Hindi mo na alam. Hindi, at saka ako rin ay lumaki sa restaurant. Yeah, you were telling me. Yung restaurant, ang practice nun, you tell me what I will cook for you. Okay. Hindi siya readily naka-prepare nung Short orders. mga short orders Short talaga orders siya. talaga. Hanggang nagkarinderya kami. Pero naalala ko rin yung mama ko noon, every time na naghahanda kami ng pagkain na binibenta, make sure na yung kakainin namin, o yung tinitinda namin, ay quality ng pwedeng ipakain sa amin. So, ganun pa noon kasi. Napaka-principled pa rin ng paghahanda ng mga pagkain, kahit maliliit na mga karinderya. Ngayon, gusto nating i-harness to ulit At hindi natin ito magagawa kung hindi tayo magsisimula dun sa mga pagbabago na kailangan na ituturo sa paaralan. Okay. We have around 3 minutes left. So I want to touch on the killer seeds na pag-usapan natin. No? Yeah, that's another GMO problem. Ano yung killer seeds? Actually, pag sinabi nating terminator seed seeds, siya yung binhi ng mais. Halimbawa, mais, na pag inani mo yung mais, traditional, yung mga magsasaka natin, pag umani ng mais, itatabi niya yung ibang mais, pagkukunan niya ng binhi. Ngayon, yung mais na itinatanim natin, hindi na natin pwedeng itanim ulit. Yung GMO na mais. So, bibili ka ng bibili doon sa pinanggagalingan niya. Ngayon, parang yun din yung gusto nating itanong sa mga namumuno sa atin. Paano naman natin isi-seed yung ganyang klaseng kalayaan sa ibang... Isi-seed, meaning ipamimigay. Di ba? Isusurrender. Isusurrender yung mga ganyan. Paano, hindi lang to usapin ng safety at saka health. Usapin ito ng national patrimony. Maawa naman kayo. Paano naman natin yan pwedeng ibigay at hayaan silang magdikta sa atin? Kung paano yung presyo, ano yung magiging halaga niyan, at kailan siya available, yung mga ganun ba? Paano sila ang pwede nang magdikta sa atin? Samantalang malaya tayong nakakapagpatubo mula dun sa binhi na kinolekta natin. Huwag naman natin gawing ganyan. Okay. And then, before we go to the wrap-up, nabanggit nyo na ang koneksyon ng cybercrime law at yung furor over it and GMOs, yung Kaya nga sinasabi natin, kahit ang cybercrime,
Sa pagtatakda ng pagpigil sa mga tao para maka-access ng mga informasyon, dapat naintindihan din natin, manipulation rin yan para sikilin yung paglaganap ng mga informasyon. Tulad nito. Tulad Kasi nito. Oo. I had no way of understanding GMOs if not for the internet. Yes, oo. So, yung pagkitil. At yun din, maraming pinatay ang internet ng mga industriya, ng pamamahayag. At yun kasi yung interest na naapakan natin. Ang naghuhumiyaw ngayon, para ibalik ito sa kanila. Huwag na natin yung gawin. Okay. Last 60 seconds, you wrap up your message to the Finally, nation. tayo rin, yung pagkain ng tama ay isang daang matuwid. Ito yung daan na magpapalaya sa atin para sa gutom, sa kagutuman, at magpapalaya sa atin sa maraming foreign domination, at magpapalaya sa atin sa maraming sakit. Kasi hindi ka kinakabahan na yung saluyot mo ay pagmumulan mo ng sakit. GMO. Oo, ay GMO. Kasi hindi naman nila kilala yung meron tayo eh. So, it's about time na kilalanin natin yung mga yaman natin. After all, we're so God blessed with this diversity, hindi naman natin ginagamit. It's about time na yung tuwid na daan, tignan natin ang mga yung mga nakagilid-gilid lang dyan na mga gulay that we traditionally use. Okay, so narinig na po ninyo, at least pasimula itong diskusyon na to, which we will repeat over the year, kasi nga marami pa, malawak pa at malalim pa ang ating dapat pag-aralan at talakayin dito. Maraming salamat, Doktora. Sana dumami ang mga tulad nyo na nangunguna sa pagpapaliwanag nitong mga peligro ng masasamang pagkain galing sa GMO, mga dayuhang pagkain, at yung pag-asa natin sa ating sariling mga katutubong mga halaman at pagkain. Maraming salamat and have a good weekend. Okay, so I think